Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan mabilis na tinawagan ng ating bida na si Zuhan ang kanyang Destiny 1 na si Luo upang balaan na umalis agad sa school upang magpunta sa Qibao Temple at Fuyu Mountain, 2 oras bago sumailalim ang mundo sa matinding pagbabago, at ang ating bida naman ay kasalukuyan ng nasa Hanshan Park, habang ang ating bida ay papasok na sa gusali ng Hanshan Park, ay mariin siyang pinagbawalan ng mga kalalakihan na nagbabantay sa labas ng gusali, at sinasabihang masyado pa itong bata para maids grasya. Mabilis namang uminit ang ulo ng ating bida, sabay mabilis na binali nito ang kamay ng pangit na lalaki na nagsisigaw sa sakit, habang ang iba niyang mga kasamahan ay sabay-sabay ng pasugad sa kay Zuhan. Sa isip-isip ng ating bida, na sa ngayon wala siyang kahit katiting na spiritual energy sa kanyang katawan, subalit ang top-level martial arts niyang natutunan sa kanyang nakaraang buhay ay ginagawa siyang napakalakas, kaya sapat na ito upang pabagsakin ang 4 pang pangit na kalalakihan na isa lamang ordinaryong tao. Habang ang lahat ng mga pangit ay bumagsak sa lapag, mariing sinabihan ng ating bida ang mga ito na maswerte pa ang mga ito, dahil kung nagkataong nakabangga siya ng mga ito na na-awaken na niya ang kanyang immortality cultivation qualifications, ay magiging abus silang lahat. Habang ang ating bida ang nakatayo sa paanan ng bundok, iniisip niyang ito na ang lugar sa kanyang nakaraang buhay kung saan ang 9-leaf lotus sa Nandao City ay tatubo sa taas ng artificial na bundok matapos ang pagsisimulan ng spiritual energy revival. Nang mga oras na ito sa kanyang nakaraang buhay ay di niya nagawang makuha ang 9-leaf lotus, kaya madalas siyang nanunood sa internet at nag-iipon para dito, ngunit ngayong nagbalik siya sa nakaraan, ito na ang kanyang pagkakataon. Tumingin siya sa kanyang cellphone at nakitang 10 minuto na lang natitira bago ang spiritual energy revival. Habang ang ating bida ay matyagang nag-aantay, isang grupo ng kalalakihan ang dumating upang kumorentahin ang ating bida. Narinig ito ng ating bida at kalmadong humarap sa mga ito, habang ang isang pangit na lalaking mahaba ang buhok ay nanggagalaiting nagtatanong sa ating bida na anong karapatan niyang estubuhin siya at ang kanyang babae. Sinabihan pa nito ang ating bida na huwag tatakbo dahil di na siya makakawala sa kanila. Nanggagalaiting nagpakilala ang pangit na lalaki habang sinasabi na siya si Liang Kankan. Sabay tanong sa ating bida na anong karapatan nitong guluhin ang pakikipag-date niya sa mga kalapitang mababa ang lipad. Habang kalmadong nakatingin ang ating bida kay Liang Kankan ay sa isip-isip niya na ang tinatawag palang Mr. Liang ay si Liang Kankan na sa kanyang nakaraang buhay, narinig niyang isa itong immortal cultivator na mayroong magandang qualifications. Sa isip-isip pa ng ating bida na ito ang nakakuha sa 9-leaf lotus at magiging hero ng Nandao City. Habang ang ating bida ay may iniisip patungkol kay Liang Kankan ay linipitan ni Liang Kankan si Zuhan at nanggagalaiting sinabi sa ating bida na pagbabayaran nito ang ginawa nito sa kanyang mga tauhan. Ngunit dito pinansin ng ating bida at diskampyadong tumingin lamang si Zuhan kay Liang Kankan, sabay hinawakan ng ating bida ang mukha ni Liang Kankan at sa isip-isip ng ating bida na sa nakaraang buhay ni Liang Kankan madaming naisalbang civilian ito laban sa mga alien beasts, ngunit mamamatay ito para sa bayan laban sa mga foreign immortality cultivator at maraming tao ang magluluksa para dito. Ipang-asar na tinanong ni Zuhan si Liang Kankan kung ito ang totoong Liang Kankan na pinakamayamang tao sa Ruffian. Isip-isip ng ating bida na hindi si Liang Kankan may ihalin tulad sa Liang Kankan na kilala sa kanyang nakaraang buhay. May pagkaisip bata nitong tinuro-turo ang ating bida habang sinasabing nagagalit siya dito. Mimik ang mga tauhan ni Liang Kankan at sinabing sumusubra na ang ating bida, gusto mo bang tapusin na namin ang lalaking yan? Maya-maya pa ay dumating na ang kanina pang inaasahan ng ating bida kung saan ang spiritual energy revival ay magsisimula na kasabay nito ang pagtubo ng isang artificial na bundok at ang pagkasira ng Hanshan Park. Isang malakas na lindol ang naganap at takot na nagsitakbuhan ang mga tauhan ni Liang Kankan habang naiwan si Liang Kankan na may pagtatakang tinitingnan ang ating bida.
Madong nakatayo si Zuhan habang iniisip na nagsimula na ang spiritual energy revival. Ang unang bahagi ng spiritual energy revival ay magtatapos sa kalhation ng buwan. During the period madaming tao ang mamamatay, umabot pa sa puntong di na ito kayang bilangin. Pagkatapos nito ang spiritual energy revival ng mundo ay tataas sa di maipaliwanag na taas. Ang kunting bilang ng mga maswerteng tao ay maaawikin ang sarili nilang immortal cultivation qualifications ng kusa. Sabay nito ang pagsusulputan ng maraming kayamanan at mga spiritual herbs at may mga maswerteng taong makakakuha ng ilan nito. Ang ating bida ay same time na iniisip ang mga naging kaganapan sa kanyang nakaraang buhay ay may pagtataka naman siyang linipitin ni Liang Kankan habang sinasabihang tumakbo na dahil may lindol. Biglang tinanggal ni Zuhan ang pagkakahawak sa kanya ni Liang Kankan at mabilis itong tumalon sa mga batong nasa kanilang harapan at agarang umakyat sa artificial na bundok sa kanilang harapan. Tatakang tinawag ni Liang Kankan ang ating bida habang pasiga na tinatanong kung anong ginagawa nito. Pagtingala ni Liang Kankan ay nagbigla ito sa nakakapanindig balahibong kanyang nakita. Ay ang ibong nagliliyab at isang asul na dragon ang kanyang nasa itaas at napapaisip na tanong ni Liang Kankan sa sarili na anong nangyayari. Maya pa ay nakarating na din ang ating bida sa taas at sa isip-isip niya na sa kanyang natatandaan ang nine-leaf lotus ay magpapakita sa puntong ang spiritual energy ay ma-revived. Isip-isip ni Zuhan na ang Hanshan Park ay ang lugar na may pinakamalakas na spiritual energy sa buong Nandao City. Dagpa ng ating bida habang kinukuha ang lotus na kinakailangan niyang magising agad ang kanyang immortality cultivation qualifications pagkakuha niya nito at kailangan niyang magpunta agad sa Jingshi Canyon dahil ang tutuong kayamanan ay magpapakita doon. Bigla ang ating bida sa nangyari ng bigla na lamang may misteryusong enerhiya ay mabilis na pumapasok sa kanyang dantian kahit pa di pa naman siya nag-uumpisang gisingin ang kanyang immortality cultivation qualifications. Maya-maya pa ay naupo na ang ating bida upang tingnan ang kanyang divine sea of consciousness upang malaman ang nangyayari sa kanyang katawan. Nang biglang isang nagniningning na bagay ang sumambulat sa ating bida sa loob ng kanyang katawan at may pagtatakang tanong sa sarili kung anong nangyayari. Ngayon sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan mapapag-alaman ng ating bida na umaayon sa kanya ang opportunity na maging malakas. Malalaman din ng ating bida na sa di inaasahang pagkakataon ay ang Chaotic chapter pala ang nakita niya sa kanyang katawan kung saan ito ang nakakatulong sa mga cultivator na mag-breakthrough sa Emperor level martial realm. Dagdag pa na makukuha din ng ating bida ang isang prutas na naglalaman ng di maipaliwanag na aura kung saan sa kanyang nakaraang buhay ay pinag-aagawan ito ng madaming tao. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ang inaanyayahan kita na pindutin ang subscribe button pati natin ang bell icon ng saganan ay mauna ka sa tuwing may bago tong upload.